Dahil narinig nyo na yung kasamihang sharing is caring. Alam niyo ba yan? Sharing is caring. Kapag ay kailangan ka, sasabihin mo, sharing is caring. Pag meron kang isang bagay na maraming labis sa iyo at tingin mo mapapakinabangan ng iba, ibabahagi mo ito, sasabihin mo, sharing is caring. Pero yung iba na gusto lang mangburakot, sinasabi rin nila yun, sharing is caring. Pag meron kang kaklase na may baon, tapos ikaw wala, o kaya yung baon mo ay biscuit lang, tapos siya ay sangyup. Sabi mo, uy, sharing is caring. Diba? Alam natin yun, sharing is caring. Ang pagbabahaginan ay tanda ng pagmamalasakit. We share because we care. Naniniwala ba kayo dyan? Yes. Sharing is caring. Ito marahil ang motto o prinsipyo ng sinaunang iglesia na nabasa natin mula sa mga gawa, Kabanata 4, talata 32 hanggang 35. Ang komunidad na pinaniniwala ang itinatag ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, ipinagbili niya sa kanyang mga disipulo na ipagpatuloy ang kanyang sinimulang ministeryo. Pero bago siya bumalik muli sa kalangitan, doon sa piling ng kanyang ama, ipinangako din niya sa mga alagad na isinubo niya sa kanila o isusubo niya sa kanila ang kapangyarihang mula sa langit. No? Mababasa niyo po yan sa Luke chapter 4, chapter 24, verse 49. Mababasa din natin sa isa pang sulat ni Lucas sa mga gawa, chapter 1, verse 8, na sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang bababa sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." At dahil nga sa kapangyarihan iyon na taglay ng mga mananampalataya mula sa Espiritu Santo, ipinangako ng muling nabuhay na si Jesucristo, may lakas, katatagan, at katapatan silang magpatotoo at magpahayag tungkol sa Panginoong Jesus. Ganon yung benefit ng Holy Spirit, mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya. Meron tayong lakas, katatagan, at katapatan upang magpatotoo at magpahayag tungkol sa ating Panginoong Yesus. Sinasabi na isa sa mga matingkad na katangian ng sinaunang iglesia ay ang pagiging mapagkalinga. Alam niyo ba yun? Na ang isa sa mga characteristics ng early church ay ang pagiging caring. Kaya nga sinasabi na yung early church ay caring community, mapagkalingang komunidad. Kaya bilang iglesia na itinatag ni Kristo Jesus, ang isa sa mga katangian na dapat nating taglayin ay ang pagiging mapagkalinga. Ngunit ganito ba tayo bilang isang iglesia? Nakakaramdam ba kayo na kayo ay kinakalinga, pinapahalagahan sa ating iglesia na ito? O baka hindi kayo napapansin
Baka nababalot na kayo ng sama ng loob. Huwag naman sana. Kung hindi tayo ganito, paano ito mangyayari sa atin bilang nagpapahayag sa ating komunidad na tayo ay iglesia na itinatag ni Kristo? Hindi lamang po sila yung iglesia ni Kristo. Tayo ay iglesia ni Kristo. Sapagkat naniniwala tayo sa lahat ng prinsipyo at aral na pinapahalagahan at iniwan ng ating Panginoong Hesus sa mga apostol na nagpasa-pasa sa mga naunang saling lahi. Paano natin tataglayin ang katangiang ito ng sinaunang iglesia, ang pagiging mapagkalingang komunidad? Alam niyo po, meron dalawang katangian o bagay na nagdudulot sa kanila kung bakit sila nagiging mapagkalinga. Doon sa ating binasa, una, nagkakaisa sila sa damdamin at diwa. United yung kanilang pag-iisip at kanilang damdamin. Sabi sa verse 34, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Makikita natin na dahil iisa ang damdamin at isipan o yung diwa ng mga mananampalataya, itinuturing nila ang bawat isa na kapwa nila. Alam mo, sa konsepto natin ng kapwa, pag sinabi natin kapwa, yung isang tao, we share identity. Kung ano yung turing natin sa sarili natin, kung paano natin pinapahalagahan yung sarili natin, ganun din yung pagpapahalaga natin sa kapwa natin. Kaya kapwa. Kapag itinuturing natin ang sarili natin na tao, nilikha sa wangis ng Diyos, hindi natin ituturing yung kapwa natin na demonyo. O kaya hayop. Sila ay kapwa tao natin, nilikha sa wangis ng Diyos. At hindi lang yung kapwa-tao natin, maging yung mga hayop, yung kalikasan, yung ating mundong ginagalawan, sapagkat ito ay kapwa nilikha natin. Sila ay likha ng Diyos. Ganun yung tulingan ng mga sinaunang mananampalataya sa isa't isa. Kapwa, pantay-pantay ang pagtingin at pagpapahalaga nila sa isa't isa. At dahil itinuturing nila ang isa't isa na kapwa nila, kung ano ang nararamdaman ng isa ay nararamdaman din nila. Nagiging sensitive sila sa kalagayan ng bawat isa, sa kanilang pangangailangan, sa kanilang kakayanan, sa kanilang kinakaharap na pagsubok, sa kanilang kalungkutan, at maging sa kanilang kagalakan. Kapag merong nalulungkot, nakikibahagi sila sa kalungkutan. Kaya kapag merong kapatid tayo na namatayan, ang mahal sa buhay, di ba? Nakikilalamhati tayo. Sinasabi natin, nakikiisa kami sa inyong pagdadalamhati. Tawag doon, empathy, mga kapatid. At kung meron naman nagpupuri, nagpapasalamat, maapaw sa kagalakan dahil sa pagpapalang natanggap nila, nakikibahagi din tayo. Hindi yung magsiselos tayo, may ingit tayo. Ay, yung si ganito, ganyan, ganito lang yan dati. Pero ano, asenso yan. Siguro galing yan sa ganito, ganyan. Sinisiraan na natin. Ginagawa na natin ng paraan para maibaba natin sila.
at tayo naman ang makaano. Hindi ganoon ang pagkikipagkapwa. Pag tinuturing natin kapwa ang isang tao, nakikisaya tayo, nakikibahagi tayo sa kanilang natamo, kagalakan, kabutang. Masasabi natin na isa ang tingtig ng kanilang puso. Ngunit paano nagiging isa ang kanilang damdamin at diwa? Sabi natin, ang isang bagay na nagdudulot sa kanila upang maging mapagkalingang komunidad, yung mga sinaunang mananampalataya, yung early church, nagkakaisa sila sa damdamin at diwa. Pero paano sila nagkakaisa sa damdamin at diwa? Ano yung nag-uudyok sa kanila? Ano yung bagay na kumikilos sa kanila para magkaroon ng isang damdamin at diwa? Yung pangalawa, mga kapatid, ito ay dahil taglay nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yun yung pangalawang reason. Una, nakakaisa sila sa damdamin at diwa. Pangalawa, taglay nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi sa verse 34, verse 33, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Dahil sa biyaya ng banal na Espiritu, may lakas silang mangaral at magpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Take note, mga kapatid, sila yung mga alagad ni Jesus na balot ng takot at pangamba nung pinakip ang kanilang Panginoon. Ipinako sa krus at namatay. Sila itong itinanggi si Jesus sa ibang tao at iniwan habang nakabayubay sa krus. Sila itong sama-samang nagtatago sa isang lugar sa takot na baka sila ang sunod na dakpin dahil sa pagiging alagad ni Kristo. Sila yung takot na mga alagad ni Kristo nung namatay si Kristo bago pa siya muling nabuhay. Subalit dito, ibang-iba na sila. Hindi na sila yung tulad ng dati na walang kumpiyansa sa sarili at balot ng takot. Meron silang lakas ng loob. Meron silang lakas ng loob para mangaral tungkol kay Jesus at lubos nilang nalalaman ang kahulugan ng lahat ng pangyayari na nasaksihan nila sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Iba na sila ngayon dahil sa biyaya ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Hindi pa tapos yung mensahe ng mga kapatid. Sinasabi sa teksto, at ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. I-highlight ko yung word na pagpapala. Anong English ng word na pagpapala? Blessing, no? Pero sa yung other word na pwede mong i-connect sa salitang pagpapala ay grace. Sabihin nyo nga, grace. Grace. Take note of the word pagpapala. Sa English translation, specifically sa NIV at saka sa NRSV, ang ginamit na salita ay grace. Sa Greek, ang ginamit na katumbas ng salitang grace ay charis. Sabihin nyo nga, charis. Yung iba ang sinasabi, ang correct pronunciation doon ito, charis. Sabihin nyo, charis. Yan. Dito nagmula yung salitang charity. Alam niyo yung charity? Ano yung charity? Ha? Pagkakawang gawa. Charity. Kaya yung salitang charis o grace, yung katumbas na salita sa Greek, ay nangangahulugan din ng kindness and life. So yung mga salitang grace, charity, kindness,
at life ang siyang pinatutungkulan ng mga bagay na ito. Yung ibinigay sa kanilang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagdulot sa kanila upang magkaroon ng sapat na pag-unawa sa kanilang responsibilidad sa isa't isa. Nagkaroon sila ng nagkakaisang damdamin at diwa. Nagkaroon sila ng malalim na pagnanais na magtulungan. Tulungan ang mga nangangailangan sa kanila. Magkawang gawa. Kaya yung verse 34 to 35, nandoon makikita, mababasa yung resulta ng lahat ng bagay na ito. Sinabi doon, walang pinatapos sa kanila, sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupa at bahay, at ang pinagbilan ay pinagkatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At masasabi natin, ganito talaga yung naging larawan ng komunidad ng mga mananampalataya na ito sa sinaunang iglesia. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo, bakit? Bakit? Oh. Kasi mababasa niyo rin yan sa chapter 4, verse 44 to 45 ng mga gawa. Doon sa earliest chapter, sinabi doon, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Kaya niyo bang gawin yan, mga kapatid? Ako, aaminin ko, hindi ko kayang gawin yan. Pero ganun yung larawan ng early church. Meron silang radical hospitality, radical kindness, radical love. Kaya mga kapatid, hindi lang dapat tayo nangangaral lang para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya nga dalawa sa specific task ng Christian education ng ating simbahan ay una, yung koinonia. Sabi niyo nga, koinonia. Koinonia. Ang ibig sabihin nun, welcoming community. Yung simbahan natin, bukas para sa lahat. Ramdam yung pagkalina ng mga taong pumapasok at nakikibahagi sa ating iglesia. Koinonia. Pangalawa, diakonia. Sabi nyo nga, diakonia. Diakonia. Ibig sabihin ng diakonia, yung pagiging community of welfare. Pag sinabi mong God bless you sa kapatid mong nagugutom, ibig sabihin dapat din nun, magbigay ka ng pagkain. Pag sinabi mo sa tao may sakit na may the Lord heal you, ibig sabihin din nun, magbigay ka ng pangangailangan niya para gumaling. Hindi lang salita yung pagpapahayag natin, gawa. Sapagkat ang buhay na Kristo may katawan. Hindi lang siya binigkas o sinalita. May katawan. Kaya dapat yung pag-ibig niya, ramdam. Dapat may katawan. Dapat yung kamay at paa, kumikilos. Ang ganitong larawan ng sinaunang iglesia ay tinawag ni Mark Allen Powell, isang American New Testament scholar na Christian communism. Alam ko, marami sa inyo negative yung pagtingin pag nababanggit yung communism. Maling ideology yan, walang Diyos yan. Sabi ng ibang kritiko, ang karakter na ito ng sinaunang iglesia, yung kanilang radical hospitality, yung kanilang komunidad ng pagiging mapagkanina, ay unrealistic at dangerous.
Kasi sa panahon ba natin ngayon, kakayanin nyo na ibenta lahat ng inyong ari-arian, ibigay sa iglesia, para lahat ng nangangailangan ay matugunan ng kanilang pangangailangan. Hindi ko po gagawin yun kasi lalabas na kulto tayo. Pero ganun sila. Wala silang pag-aalinlangan sa isa't isa. Hindi ibig sabihin ng mga kapatid na kailangan natin ibenta lahat. Huwag na tayo magtira sa sarili. Ang hamon sa ating mga kapatid ng mensahe na ito, ng larawan ng early church, ay pagyamanin natin yung ating sarili. Hubugin natin yung ating sarili sa pagkakawang gawa, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sabi ng mga kritiko, unrealistic yan. Dangerous yan. Aabusuhin lang yan ng mga tao. Pero alam nyo, ang hindi nalalaman ng ibang tao, lalo na ng mga katulad natin ngayon, ang pagtitigayan at konsepto ng communal living. Pag sinabing communal living, ito yung pamumuhay sa isang komunidad na pinagsasaluhan lahat ng mga bagay. Yung kaldero mo, kaldero ng kapitbahay mo yan. Yung pagkain mo, pagkain din nila. Yung alaga mong aso, alaga din nila yan. Yung anak mo, anak din nila yan. Ganun yung communal living. Yung konsepto ng communal living at pagbibigayan daw ay katangian ng mga tao nung sinaunang panahon pa. Sa Old Testament, particularly sa Deuteronomy 15, verses 4 to 11, ipinangako ni Yahweh sa mga Israelita na walang paghihirap sa kanila. Ngunit kalakip ng pangakong iyon ay ang responsibilidad nila na huwag pagkakalitan ng tulong ang mga kababayan nilang nangangailangan. Yung iba sa atin gusto lang tanggap lang ng tulong. Pero pag may taong lumapit na nangangailangan ng tulong, wala tayong maibigay. Yun yung sinasabi doon. Sa Greeks, sa mga Greeks, meron silang konsepto ng ideals of friendship. Kapag kayo ay magkakaibigan, lahat ng meron sa inyo ay pinagbabahaginan ng bawat isa. Dahil yun yung ibig sabihin nun. Meron din silang practices of hospitality. Noong panahon ni Jesus, namamayagpag yung kultura ng mga Griego, ng mga Greeks. Kaya hindi malayo na may ganitong kaisipan din sila. No? Maliban doon sa katuruan na sinasabi sa kanilang law, sa Deuteronomy. Sa mga ating mga Pilipino, meron tayong konsepto ng kapwa. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. At yung bayanihan na nangingibabaw pa din sa maraming mga indigenous community natin. Pero hindi siya bago, hindi siya bagong idea. Hindi siya unrealistic. Nangyayari siya dati pa man. Pero dahil sa pagbabago ng panahon, marami sa atin, lalo na nandito sa kalutsuran, modern na yung mga ginagamit na gamit. Modern na rin yung pag-iisip, pati yung pag-uugali. Nawawala na yung ganong klaseng kaisipan. Ang tanong natin kanina, taglay pa din ba natin ang ganitong klaseng karakter ng sinaunang iglesia? Yung pagkakawang gawa, yung pagtutulungan, yung pagbabahaginan. Sa panahon na namamayagpag yung pagiging individualistic, yung greed. Tingin nyo, sinong nagsasabing, oo, pastor, taglay pa? Sinong nagsasabing hindi? Sinong walang sagot?
Hindi pa rin kayo tumaas ng kamay, no? Hindi ko talaga malaman kung nakikinig kayo sa akin. Maraming iglesia o komunidad ng mga mananampalataya ngayon ang unti-unting naglalaho dahil nawawala na yung ganitong klaseng katangian sa kanila. Sa palagay ko, nangangahulugan din ito na hindi na nila hinahayaang pagharian sila ng banal na Espiritu upang magkaroon sila ng isang damdamin at diwa at bigyan sila ng masaganang pagpapala para tumulong sa mga nangangailangan. Ibang espiritu na ang kumokontrol sa kanila. Alam niyo kung ano yung espiritu na yun? Espiritu ng kahirapan. At sila ay nagkakaroon ng poverty mindset. Alam natin na laganap ang kahirapan sa ating bayan. Hindi natin dapat isisi sa isang tao kung bakit siya mahirap dahil maraming factors ang nagpo-contribute sa poverty. Pero, iba ang poverty mindset. Hindi siya nagmumula doon sa mga factors na yun. May tatlong sintomas yung faulty mindset na yun, yung poverty mindset. Una, toxic individualism. Masyado lang siya nakatuon sa sarili niya. Yung kanyang pangangailangan, yung kanyang nais, hayaan niya na yung iba. At dahil sa toxic individualism, yung pangalawang sintomas na kaakibat nito, nagkakaroon siya ng apathy. Sabi niyo ang apathy. Alam niyo yung apathy? Walang pakialam. Walang pakialam. Meron akong narinig sa mga kabataan na gagalit sila, sabi nila, sa mga magulang. Kayong mga magulang, huwag niyong gagawing, anong tawag nito? Huwag niyong gagawing parang puhunan yung inyong mga anak para pagtanda nyo, merong tutulong sa inyo. Tama ba yun? Mga kapatid. Kasi sa aking palagay, maaaring tama siya, pero maaaring mali din siya. Kasi may konteksto yun eh. Siguro sa mga mayayamang bansa sa Western world na maganda yung kalidad ng buhay, sapat yung kanilang kinikita, yung mga magulang na may pamilya, sapat yung kinikita nila sa kanilang pamilya, nakakapagbigay sila ng pangangailangan sa kanilang mga anak. Meron pa silang naitatabi para sa future nila. Para pag nag-retire sila, hindi sila magiging pabigat sa mga anak nila. Tama yun. Pero sa atin, hindi ganun yung konteksto natin. Third world country tayo. Minsan nga, sinasabi pa ng mga magulang natin, yung isusubo na lang nila, ibibigay pa nila sa kanilang mga anak. Eh, kayong mga anak kaya, kung hindi kayo pakainin ng magulang niyo, para meron silang maitabi para sa retirement nila, okay lang sa inyo. Nagiging makasarili yung mga tao eh. Kahit yung pamilya nila, pinagwawalang bahala nila. Nagiging wala silang pakialam. Pangatlo, sabi ko, toxic individualism, apathy. Pangatlo, greed. Pagka makasarili. Yan yung tatlong sintomas ng poverty mindset. Hindi ibig sabihin mahirap ka. Pero kahit na maganda yung trabaho mo, mataas yung sweldo mo, parang kulang pa rin sa iyo yung lahat ng iyo. Kasi nga,
Toxic individualism, meron ka. Wala kang pake sa iba at makasarili ka. Pero pag ikaw yung nangangailangan, lalapit ka doon sa mga tao. Pero pag sila na yung nangangailangan, wala ka ng pake. That is poverty mindset. Kahit may pera ka, sasabihin mo, walang pera, sorry. Kahit na yung iyong kaban may punong-puno. Maraming taong ganun. At ang minsan kawawa, minsan yung mas meron pang puso na magbigay, yung mga taong walang-wala. Baliktad, no? Yung mga walang-wala, sila pa yung merong puso na magbigay. Pero yung sobra-sobra sa kanilang pangangailangan, sila pa kung parang hirap na hirap. Poverty mindset yun. At hindi yun naayon sa layunin ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, sana huwag tayo magkaroon ng poverty mindset. Magkaroon tayo ng mindset na katulad ng mga sinaunang mananampalataya. Bakit natin kailangan gawin ito, mga kapatid? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang Kristo na ating pinapanampalatayanan ay nararamdaman na sa pamamagitan ng ating mga loob. Sabi ng German theologian Dietrich Bonhoeffer, Christians are Easter people. Sabi niyo nga, Easter people. Easter people. Hindi Easter people, ha? Easter people. Easter people. Naniniwala kayo doon? Na we are Easter people. We are Easter people because we live in the power of Christ's resurrection. Pinagdiriwang natin yung Easter, sabi nga natin kanina, dahil naniniwala tayong buhay ang Panginoong Yesus. Kahit na minsan may pagdududa tayo. Nung Sunday, tinanong ni Tatay Sam, buhay ba talaga, Pastor? Maganda yung tanong niya, parang dapat mag-reflect tayo doon. Buhay ba talaga? Kasi kung buhay, dapat nararamdaman. Di ba? We are Easter people because we live in the power of Christ's resurrection. Sabi pa nga ni Bonhoeffer, to live in the light of resurrection, that is what Easter is. Ano bang ibig sabihin ng muling papabuhay sa atin ng ating Panginoon? Pag-asa, katatagan, panibagong buhay. Kung yun ang ibig sabihin sa atin, bakit tayo nagdadamo? Kung si Jesus ay nagbigay ng kanyang sarili para sa atin, bakit tayo hindi tayo makapagbigay para sa iba? We cannot live as Easter people if we don't know how to care for others. Because caring is Easter in action. Sabihin niyo nga, caring is Easter in action. Mapapakita natin ang ating pagkalinga sa iba sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Amen.